Pag-usapan po natin na potassium, napakahalaga ng potassium. Potassium nakukuha sa pagkain at delikado kung mababa ang potassium. Maraming Pilipino mababa ang potassium, sobra init sa atin. Pag bumaba potassium yan, pagod, nagka-cramps yung muscles. Kung malala, napaparalyze yung tao. Napaparalyze, hindi makagalaw. Lumalakit yan, pati puso, nagloloko. Merong nagloloko yung puso, may na-heart attack pa. May pag-aaral, pag kumain tayo pagkaing mataas sa potassium, pwede makatulong sa blood pressure. Maganda po to. Bagong pag-aaral to. So, ano benefits ng potassium sa katawan natin? May tulong siya sa utak, iwas stroke. Kasi nga, pag normal ang potassium, normal ang tibok ng puso. Pag normal ang tibok ng puso, maganda daloy ng dugo, hindi ka ma-stroke. Pag bumagsak potassium mo, nagloko yung puso, pwede ka ma-stroke. Blood pressure, pwede medyo mag-stabilize kung normal ang potassium sa kinakain mo. Yan, pagkain mataas sa potassium. Good for muscle, good for bones, anti-stress. Maganda rin sa kidneys, basta healthy pa. Maganda sa puso, maganda sa metabolism at sa muscle. Ito pa yung pag-aaral. Potassium foods, ayon sa research, yung mga taong maraming potassium sa pagkain, sa prutas, sa gulay, sa isda, 13% less heart attack, 13% less stroke. Kasi nakita nila, yung salt masama, di ba? Ang asin masama. Pag maraming asin, nakaka-high blood. Pero kung maraming potassium, nakakababa ng blood pressure, bawas heart attack and stroke. Ayaw natin asin, ang gusto natin potassium foods. Ito po kasi inaaral namin to bilang doktor. Ito yung cell membrane, merong sodium-potassium pump. Medyo parang reverse sila. Nakita nila, pag mas maraming potassium ang kinakain natin sa pagkain, mas nailalabas yung sodium sa katawan. Maganda yun. Ayan, no? Paano nakakatulong ang potassium sa blood pressure? Pag mas marami kang potassium na kinakain, yung sodium naaalis sa kidneys natin, sa ihi. So, good. Less high blood ka. Isa pang nagagawa ng potassium, bukod sa nababawasan niya yung sodium, mababa blood pressure, yung potassium, pinaparelax din niya yung mga dingding o walls ng blood vessels natin. Pag mas relax ang blood vessels, mas maluwag, mas mababa din ang blood pressure. Mas hindi hirap ang puso. Pag low potassium, tulad na sinabi ko, di ba? Bukod sa puso, muscle, humihina, tired, mahina muscle, cramps, paa, pulikat, pati muscle ng puso, nagloloko. Yan ang mga bad effects. Kaya kailangan mo potassium para muscle sa katawan at muscle ng puso. Bakit bumabagsak yung potassium? Maraming dahilan. Sa Pilipinas, maraming bumabagsak lang ng walang dahilan. Like to si Doc Lisa, mukha nasa dugo, nasa lahi Pero pwede rin sobrang pawis. Sobrang init, sobrang humid. Hindi natin napapansin na papawisan tayo dahil dyan bumabagsak potassium. Yung iba nagsusuka ng tatae, kung meron nangyayari. Yung iba uminom ng pampaihi. Yung iba may sira talaga kidneys. Meron din yung mga gamot sa hika, mga Ventolin, Salbutamol. Pag madalas ito masyado, yung mga nebulizer na mga salbutamol nebulization, bumabagsak din yung potassium. Pero syempre, kailangan nyo yan sa hika So, doktor nyo ang magsasabi at magbabantay niyan. At may isang sakit. Ito, meron to sa Pilipinas. Marami ako nakikita. 1 in 100,000 people ang meron nito. HPP, Hypokalemic Periodic Paralysis. Bigla-bigla na lang sila napaparalyze. Bigla nangihina, biglang hindi makalakad, sumasakit pa yung ulo. Ito, minsan, hindi na makukuha ng potassium foods Yung pagkain mataas sa potassium, kailangan nila tableta na may potassium, potassium tablets, or sa suero na pinapadaan sa suero, sa IV fluid. Pero hindi diretso, may hinahalo lang sa IV fluid. Delikado pag diretso, nakamamatay yun. So ito po, serious disease to. Oras na bumagsak yung potassium, na hospital na kayo, binabantayan na. Kailangan nyo na ng maintenance ng potassium tablet, malamang pang matagalan po yan.
Ano ang normal potassium sa katawan? Ang normal is 3.5 to 5. Okay? Pag less than 3.5, delikado. Less than mga 3.2, delikado. Pag 2.9, delikado na yun. Baka magloko na yung puso. Actually, ang gusto ng puso natin, yung 3.5 nga, lower limit to, medyo mababa eh. Ang pinaka gusto ng puso, 4 up to 4.5. Yan po. Bilang cardiologist, internist, ito talaga inaaral namin. Ang pinaka gusto ng puso, kalmado siya, 4 hanggang 4.5, relax ang puso, normal ang tibok. Kung medyo 3.5 ka na, delikado. Kung lumampas ka na ng 5, delikado. Low or high. Ito po yung inaaral namin sa ECG. Ang potassium makikita sa blood test. Okay? Pero kami, mga cardiologists, ECG pa lang alam na namin na mababa potassium o mataas potassium. Pag mataas potassium ng tao, itong T-wave. Ito tinatawag namin T-wave. Pag nag-relax yung puso, nagkakaroon ng T-wave. Ito yung QRS, yung T-wave. Tumataas. Pag masyadong mataas to, peak T-wave, sobra taas potassium. Kung bumagsak naman yung T-wave masyado at nagkaroon na ng dagdag na wave dito sa dulo, tawag namin U-wave, low potassium yun. Parang ganito. Parang pag hinila mo yung T-wave, yan, high potassium. Pag binaba mo siya, parang low potassium. Nakikita namin to B2, B3. So, pag isang tingin ko palang, low potassium, matatansya ko nga ilan yung potassium niya. Pati calcium din nakikita dito sa ECG. Kaya maganda ECG. So, yan ang mga benefits ng potassium sa utak, iwas stroke, sa puso, sa high blood. Ayan po, may tulong. Iwas muscle cramps. Ito na po. So, pag very low, kailangan nyo ng tableta, kailangan nyo sa swero. Pero yung normal na tao na may high blood o gusto nyo lang maging healthy, ito mga pagkaing very high sa potassium. Siyempre, banana is high. Patatas, mataas. Ha? Orange juice, mga orange, mataas. Avocado, isa sa pinakamataas sa potassium. Green leafy vegetables. Isda, actually salmon, mataas. Pero kahit ano isda pwede. Ito, mainly matataas. Iba't ibang klaseng prutas at gulay, pwede rin papaya, mangga, meron din. Green leafy vegetables, ito salmon, mataas talaga siya. Talong, seeds, buko, pwede rin. Yung iba, pagbagsak ang potassium ng tatae, meron tayong oral rehydrating solution, may gano'n. Kahit mga karne, meron din. Manok, isda, meron din potassium. Actually, mga canned meat, luncheon meat, may potassium din. Meron din siya. Pero yung mga prutas at gulay, pinakita ko, okay po yun. Ang requirement ng bawat tao, mga 3.4. Ito, 3,400 milligrams per day. So, bakit bumabagsak? Ito po. Ayan. Sa mga pagtatay na sinasabi ko. Okay? Sana po nakatulong video natin. Mas kumain ng maraming potassium. Ang problem lang, okay ang potassium supplements, di ba? Sinabi ko. Pero doktor niya magre-reseta, si Doc Lisa, dati K-Lite, Kalium, yan ang mga pangalan, once a day. Kaya lang, si Doc Lisa, pag ininom niya yung potassium niya, 1 or 2 tablets a day, kailangan after meals, masakit sa tiyan. Ito, mahapdi. Yan ang side effect ng potassium supplements. Abdominal pain, rash, masakit yan, nagtatay. Kaya dapat after meals. Pakonsulta tayo sa nephrologist o sa internist o sa doktor nyo kung may problema kayo sa potassium. Ingat po.